So, good morning everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang palakpakan muli natin ang Diyos sa buhay? Let us give God all the praise. Yung palakpak sa ating Panginoon. Come on, let us give praise. Hallelujah. Amen. So, kumusta po? At sabihin mo nga sa katabi mo, kumusta ka kapatid? Yan. So, isang mapagpalang umaga muli sa ating lahat. And again, so tayo po ay nasa pagsamba sa Panginoon. Sino po ditong excited sa gagawin ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. So alam niyo po, isang pagpapala sa ating lahat na tayo po ay buhay at may kalakasan. Amen. So ito pong season na ito, ilang days na lang po before Christmas. Tama ba? So we only have 10 days. Amen. So at ang bawat isa po ay alam ko ay marami ng paghahanda, no? Marami ng pinamimili, tama ba? So kung mapapansin natin, this season is a season of giving. And this month, meron nga po tayong team na, ano nga po team natin? Give love. Okay? So, sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen. So, this morning, no, isang message lang po ang aking ibibigay sa bawat isa. At itong message mong ito is talagang kung atin pong nanamnamin at kung atin pong pagbubulay-bulayan talaga, ay sobrang nakakamangha. Amen? So sabihin nga natin sa katabi natin, give love. At kanina po, no, yung awit natin kanina, alam niyo po ba, ito po isang worship song na aking pinapakinggan. At ako po sobrang na-amaze dun sa awit. Kung kanina nung inawit niyo yung song, at ito po tumimo sa inyong puso, ay talaga pong nakakamangha. At kumbaga sa ating mga sarili, wala tayong kayang dapat or kayang maibalik sa Panginoon kundi yung buhay natin. Tama ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, give love. And for the past few weeks, na-share ko about giving love, giving or returning our first love. So, naka-return na ba tayo sa ating first love? Amen? Sino bang first love natin? Si Jesus. Tama ba? Kasi kalimitan ang naiisip natin pag sinabing first love is yung person or isang bagay na gustong-gusto mo. Pero ang katotohanan, God is seeking for our first love. Amen po ba? So this season, ang unang-unang binigay ng Diyos ay ang kanyang first love. At kung isa-summarize natin, first love is the best love that we can give and also the best love that God can give. Tama ba? Ano yung best na binigay ng Lord? Yung kanyang begotten Son. Amen po ba? Yung kanyang only Son. Binigay niya sa ating lahat para tayo po ay maligtas. Amen? So kung sa ating panahon, kaya nyo bang ibigay ang kaisa-isang mahalagang bagay sa inyo para sa Panginoon? Okay? Madaling sabihin, pero at the back of our mind, mahirap mong gawin. Tama ba? So for example, meron kang milyon. Sabi ng Lord, ibigay mo yung milyon mo sa church. Hello? In reality, napakahirap mong ibigay yun. Pero God is seeking for this true love, for this one amazing love, at alam nyo din na, alam nating lahat na ang Diyos ay minahal tayo ng lubos. At kanina nga po, nung inaawit to, bago ko po sabihin sa worship team at sa media yung song, grabe yung impact nitong song na to sa akin. No? Sabi dun sa song, when I think of all the things that you have done for me, where do I even start? Tama ba? Isipin natin, ano yung lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa atin? Pwede ba nating isipin ngayon?
Kung iisipin natin yung lahat ng magandang bagay na ginawa sa atin ng Diyos, baka yung patotoo natin dito ay talagang ubusin ng oras. Amen? At yung chorus na to, sabi doon, with all my heart, I sing. Jesus, how I love you, you are everything. Nung inaawit ko po ito, nung ako po nag-worship sa Lord, sabi ko, Lord, yung heart ko, ibibigay ko sa iyo. Tapos sabi doon, Jesus, how I love you. Tanungin mo yung katabi mo, mahal mo ba si Jesus? Amen? Tanungin nga ulit natin yung katabi natin, do you love God? Okay? So habang umaawit tayo, how do we love God? Paano ba natin minamahal ang Diyos? Sabi ko po last time, kung mahal natin ng Diyos, mahal din natin yung kapwa natin. Tama ba? Kung mahal natin ng Diyos, we give time. No? We pray to God, kinakausap natin ng Diyos, and then we worship God. Amen? So if we love God, sabi pa dun sa song, all this love. Sabihin nga natin, all. Pag sinabing all, lahat. Tama po ba? Hindi konting love, partial love, no, secondary love. Pag sinabing all this love, anong sabi ng song? I give. Binibigay ba natin yung love na yon kapag tayo sumasamba? Kaya nung inaawit ko po ito, nung inaawit natin ito kanina, sabi ko sa Lord, lahat ng nasa akin, galing sa'yo. Thank you. At alam niyo po ba, the best thing that we can do para maiparamdam natin sa Diyos ang ating pagmamahal, alam niyo kung ano? Pasasalamat. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpasalamat ka. Thanksgiving. Tama ba? So, ang Thanksgiving, hindi lamang ito dahil may mabuting bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Meron po akong nabasa o narinig na ang true meaning ng Thanksgiving, no? Ang totoo daw pong meaning ng pasasalamat ay yung nagpapasalamat ka dahil merong bagay na hindi na may bagay kang inaasahan na hindi dumating. Nakuha nyo? Or, may mga sitwasyong hindi mo inaasahan or hindi mo ine-expect pero nagpapasalamat ka pa rin. Okay? Negative yung atmosphere pero nagpapasalamat ka pa rin. Yun daw po ang tunay na meaning ng pasasalamat. Kasi bakit? Madali pong magpasalamat kapag tayo po ay sagana. Pag meron. Tama ba? Madaling magpasalamat kapag meron kang na-receive. Tama ba? Meron kang material na bagay. Madaling magpasalamat kapag ikaw ay na-promote. Tama ba? Madaling magpasalamat kapag ikaw ay na-increasean ng sweldo. Thank you, Lord. Diba? Madaling magpagsalamat pag dumating na yung mga 13-month at bonus. Right? Salamat sa Diyos. Pero kapag tayo po ay nandun sa sitwasyon na hindi natin alam ang gagawin, kaya pa ba natin magpasalamat? Amen? During the time of Job sa Biblia, tama ba? Kung kilala nyo si Job, anong nangyari sa kanya? Sunod-sunod ang dilubyo. At hindi lang dilubyo, nawalan pa siya ng anak. Namatay yung anak niya. Namatay yung buong kawan niya. Yung kanyang ari-arian, in just a minute or a second, it's just a snap, naubos lahat. Hello? At hindi lang yon. Anong nangyari kay Job? Nagkaroon pa siya ng sakit sa balat.
At ano pang sabi sa kanya ng kanyang asawa? Tingnan nyo yung senaryo na yun, ha? Mismong kabiyak mo o mismong yung mahal mo ang sasabihin sa'yo, itakwil mo na ang Diyos mo. Ganyan ba ang Diyos? Ganyan ba ang pagmamahal ng Diyos? Inalis lahat sa'yo, nagkasakit ka pa, naubos ang ari-arian mo, ganyan ba ang pagmamahal na sinasabi ng Diyos? Pero anong sabi ni Job? Sa pagpapala mo lang ba pupurihin ang Panginoon? Hello? During this time, no? How can we say that we love God kung tayo po ay nakatingin sa sitwasyon? So God right now is teaching us na pasalamatan siya. Ano ba yung totoong pasasalamat? No? Pasalamatan natin siya kahit anong meron tayo. Pasalamatan natin siya dahil marami tayong pagsubok na dumarating sa atin. Dahil alam natin ang kasunod nito ay pagpapala. Hindi lamang pagpapalang pinansyal, pagpapalang material, but sabi doon yung glory, yung greater glory na marireceive natin. Okay? Kaya ang sikreto kung paano natin ipapakita sa Diyos ang ating pagmamahal is walang iba kundi yung pasasalamat. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, pasalamatan natin ng Lord. Itong bagay na ito, no, sa ating buhay, we need to know na ang Diyos ay sadyang napakabuti. Sadya pong kakaibang kumilos. Amen po ba? Sino po ditong nararanasan yung kakaibang pagkilos ng Lord? Can I hear an amen? So, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang pagkakataon, iba't ibang problema, pero sabi ng Biblia, lahat po ay pinagdaanan ng tao. Amen? Sino ditong hindi nawala ng pera? Taas ang kamay. Ibig sabihin, yung pagsubok sa pera, lahat dinanas natin. Sino ditong ang pamilya hindi nag-aaway-away? Wala. Ibig sabihin, lahat ng families nag-aaway-away. Yan ay mga pagsubok ng Diyos upang malaman niya kung tayo po bilang anak niya na sa kabila ng lahat ng iyon, marunong tayong magpasalamat. Amen? At isang bagay po, no, na ito po yung pag-aaralan natin, na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Amen? So, ang ating pong verse na babasahin is sa Psalms 107, beginning verse 1 to 32. Amen? At ang title po ng isi-share ko ngayon is The Unfailing Love of God. Amen? So, unfailing love of God. Pag sinabing unfailing, ano bang ibig sabihin ng unfailing? Hindi nagmamaliw, kumbaga walang, hindi nagbabago, walang kupas, steadfast, fixed. Tama ba? So, buksan natin ang ating Bible sa Psalms 107. Okay? So, nung akin pong inaaral to, ay very, very common na po sa atin lahat ito. At ay, alam ko nararanasan natin tong lahat. Kaya lang minsan, nakakalimutan natin dahil nga nakatuon tayo sa kapaligiran. Nakatuon tayo sa anong kailangan natin, sa anong meron tayo. Kaya, yung pag-ibig ng Diyos, kumbaga nai-ignore natin. Akala natin nangyayari yung mga bagay na yon kasi inaalaw lang ng Lord. Pero ang katotohanan, gustong ipakita ng Diyos yung walang hanggang, walang kupas na pag-ibig niya sa atin. Amen po ba? So, the unfailing love of God. So, sabi po diyan, all give thanks to the Lord for He is good, for His steadfast love endures forever. So kapag binabasa po natin tong verse na ito,
Ano po bang impact nito sa atin? Hello? Parang okay lang. Babasahin ko lang siya. Kasi sa Psalms, sino po dito nagbabasa ng Bible, nagbabasa ng Psalms? Kapag tayo nagbabasa ng Psalms, kapag ka yung mga word na purihin ng Diyos tapos paulit-ulit, parang nilalampasan na lang natin. Tama ba? Hello? Yan po ay hindi ko sinasabi dahil na-observe ko, sinasabi ko yon dahil nararanasan ko. Hello? Sino dito nagbasa ng Psalms na sinasabing, "Oh, taste and see that the Lord is good"? No? Habang binabasa natin yung Psalms, paulit-ulit nating nababasa at parang sa ating mga sarili, normal na lang. Tama ba? Sa ulo na nga natin Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Tama? "He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters." Sa ulo na natin. Tama ba? Pero, ang tanong, anong nagiging impact ng word na yon kapag yung binabasa natin? At dito po sa verse na ito, nung binabasa ko po ito, ako po yung manghang-mangha. Bakit? Namamangha ako kasi yung sitwasyon dito sa verse na ito, habang nararanasan ko, nararamdaman ko na ako pala'y mahal talaga ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Amen? Sabi doon, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good." Mabuti ba ang Diyos? God is good. God is good. All the time. Tama ba? Lagi na rin nating sinasabi, pag sinabing God is good, sasagot tayo ng all the time. At pag sinabing all the time, God is good. Naging common na lang sa ating lahat na pag sinabing God is good, yes, all the time is God is good. Pero how come, paano natin nararanasan yung God is good? Hello? God is good dahil marami tayong blessing. Tama ba? God is good dahil inililigtas niya tayo lagi sa kapamakan. God is good dahil meron tayong lakas at hininga. Nakikita niyo po ba yun? God is good dahil yung ating mga anak laging safe. God is good dahil yung ating mga anak, kahit pa sabihin late tayo magbayad ng tuition, nagpo-provide ng Lord. Doon po dapat natin nakikita yung kagandahang loob ng Diyos. At ang sabi diyan, "For His steadfast love endures forever." Verse 2, "Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from trouble, and gathered in from the lands, from east, from west, from north, and from to south." So yung verse pong ito, kung ito po'y pag-aaralan natin, ito po'y patungkol sa mga Israelites na hinango ng Diyos upang magkaroon ng kalayaan. Okay? So, babasahin po natin isa-isa ito at pag-aaralan natin, ano ba yung mga evidence na ang Diyos ay merong unfailing love? Sino po ditong nagsabi na sa inyo na hindi yata ako mahal ng Diyos? Amen? Sino po dito, honestly, gusto ko pong itaas yung kamay nyo na, ha? Honestly, nasabi nyo sa inyong sarili, hindi yata ako mahal ng Diyos. Taas ang kamay. Ako lang? Hello? Okay, ulitin ko yung tanong ko. Sino po dito sa ating lahat, no, na na-experience nyo sa life nyo or natanong nyo na personally, nasabi nyo, hindi yata ako mahal ng Diyos? Taas ang kamay. Ayan. So, sa iba, alam nyo mahal kayo ng Diyos, thank you. Pero, in my life, sometimes, nasasabi ko, Lord, parang hindi mo ako mahal. You know? Bakit ganito? Bakit ganito? Yes. Because we are human. No? Even si David, sabi ni David, no? Yung aking heart
Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Huwag mo sanang alsin yung espiritu mo sa akin. Diba si David? Ganon yung inawit niya. At dito po sa ating pagbubulay-bulayan, merong 4 na evidence na tayo po'y sobrang mahal ng Diyos. Despite of the things that we have done, ano man yung nagiging pagkukulang at mga kasalanan natin, lagi po tayong mahal ng Diyos. Sabi ko nga po, even na yung first love natin ay nag-fade, lagi tayong minamahal ng Diyos. Okay? Let us continue. Sabi po diyan, verse 4. Okay? Some wandered in the desert waste, finding no way to a city to dwell in, hungry and thirsty, their soul fainted within them. Then they cried to the Lord in trouble, and He delivered them from their distress. Okay? Sabi po ng verse 7, He led them by a straight way till they reach a city to dwell in. Verse 8, let them thank the Lord for His steadfast love, for His wondrous works to the children of men, for He satisfies the longing soul, and the hungry soul He fills with good things. Number 1 evidence na tayo po'y mahal ng Diyos, base sa binasa natin, una po is, God always provides. Sabihin mo nga sa katabi mo, God always provides. Tama ba ako? Lagi bang nagpo-provide ang Diyos? Amen. So, dito po, sabi dun sa verse 4, some wandered in the desert waste, finding no way to a city to dwell in. So, ibig sabihin, wala daw mahanap na matutuluyan. At ang sabi doon, hungry and thirsty. Tama ba? So, sa ating buhay, dinanas natin itong lahat. Tama ba? Dinanas natin na tayo po'y walang tahanan. Sino pong nakaranas nun? Okay? Minsan, walang makain. Tama ba? May mga story tayo at the back of our history ng ating life na ang ulam natin noon ay, anong ulam? Asin. Tama ba? Sinong nakapag-ulam na ng asin? Taas ang kamay. Ayan, lahat tayo. Diba? Ayan. Labay kape. Ano yung labay kape? Tama ba? Yan. Favorite natin yan. Okay? Ako po, nung ako ay high school, naalala ko din, nakapag-ulam na ako ng chicheria. Yung tigpipisong chicheria. Okay? So, even though na ganon, ang Lord nagpo-provide pa rin. At tingnan natin yung sitwasyon natin ngayon. Sige nga, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, you are wonderfully and fearfully made. Tama ba? So, kung titingnan natin yung sitwasyon natin ngayon at noon, masasabi natin na ang Diyos laging nagpo-provide. Tama ba? At ang provision ng Lord laging doon sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Tama ba? Kaya kapag tayo po ay minsan sasabihin natin, Lord, na-receive natin yung sahod, Lord, parang kulang na. Huwag po tayong mawawalan ng loob, mawawalan ng pag-asa kasi our God has an unfailing love for us. Hindi mababago yung pag-ibig ng Diyos, ipoprovide ng Diyos yung pangangailangan natin. Sabihin mo sa katabi mo, ipoprovide ng Lord. Amen? Naniniwala po ba kayo? So, ang provision ng Lord laging nandiyan. Kaya lang, nagkakaroon ng kaguluhan minsan sa ating isipan. Kasi yun yung gusto ng kaaway. Sabi ko sa inyo, our battle is not flesh and blood. Tama? Kundi sa spirit. So in spiritual realm,
tayo po ay ibe-bless ng Lord. Kaya lang, guguluhin nyo ng kaaway. Sasabihin ng Diyos, ay kawawa ka, ang laki na ng utang mo, puputulan ka na ng kuryente. Tama ba? So, ganun yung mga sitwasyon. Okay? Pero, ang sabi ng Lord, I will provide. Tama ba? Sabi po dyan ng verse, Matthew 5:44 to 45. Basahin nga po natin yan, please. Yung next, yan. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons and your Father who is in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Okay? Ibig sabihin, He makes His sun rise on the evil and on the good. Kasi minsan sasabihin natin, bakit sila pinagpapala, akong naglilingkod ay hindi? Okay? Bakit sila ang daming blessing, ako hindi? Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa tao, tingnan niyo po ito, kagandahang loob ng Diyos. Even sa unjust, patuloy siyang nagpapala, nagpo-provide. Hello? How much more sa mga matuwid? So ang Diyos, hindi niya tinitingnan ng tao na may mabuti at may masama pagdating sa provision. Uulitin ko ha. Ang Diyos hindi tumitingin sa mabuti at sa masama pagdating sa provision. Pantay ang Diyos kung magbigay. Naniniwala ba kayo doon? Kasi ang Lord ay just. No? Kapag sinabi niya ang pagpapala ko ay para sa lahat, yun ay para sa lahat. Ang hindi lang sinasabi lang ng Diyos, pagdating sa good and evil, kapag nagpatuloy sa kasalanan at hindi naniwala ang tao sa Panginoon, dun lang magkakaroon ng problema. Tama po ba? Kapag nawalan tayo ng pagkakilala sa Diyos at bumalik tayo sa dati nating pagkatao, doon tayo magkakaproblema. Pero, dahil nga po ang Diyos ay merong walang hanggang pag-ibig sa atin, alam niyo po ba, grabe ang Lord. Mamaya kasama pa sa evidence of His love, hahanguin pa rin tayo ng Diyos. Amen po ba? Sabihin nga natin, provision. So, sabihin mo sa katabi mo, okay ka na ba? Ipo-provide ng Lord lahat ng ating pangangailangan. Okay? So, sabi dito, no, isa pang nakita ko dito, God provides for us so that we can get to the time in our life when we may be willing to make the choice. Okay? So, ang Diyos daw ay nagpo-provide sa atin para magkaroon tayo ng oras or panahon sa life natin ng tamang pagpili. Ano bang ibig sabihin nito? When God provides, He allows you to choose life and death. Okay? Ano ibig sabihin nito? For example na lang, biniles ka ng Lord. Bibigyan ka ng choice ng Lord kung saan mo gagamitin yung blessing na yon, to life or to death. What? Paano yon? Pag life, syempre, sa kapakinabangan. Pag death, sa pagwawaldas. Nakuha nyo? Simple illustration. Yung prodigal son. Tama? Alam niyo yung prodigal son? Hiningi niya yung kanyang mana sa kanyang tatay. At ano nangyari? Ibinigay ng tatay all the blessings. Kaya lang, yung anak, yung prodigal son, anong naging pagpili niya? Tama?
For example, binigyan tayo ng ang mana. Saan natin gagamitin? Yung prodigal son, ang ginawa niya, naglustay, party-party, inubos lahat, kain dito, kain doon. No? So, walang hanggang pagsasaya. After nung naubos, anong nangyari? Doon na nahirapan yung prodigal son. At ang sabi doon, even yung pagkain ng baboy, kinakain niya. So, yung blessing daw na yan, yung provision ng Lord na yan, is allowing us to make a choice. Kaya kapag tayo piniless ng Lord, ipinrovide ng Lord ang pangangailangan natin, let us use it wisely. Let us be a good steward. I-choose natin yung right path. Amen po ba? Kasi isang nakakalungkot din, marami pong mga mananampalataya na kapag pag pinagpala na, nakakalimutan na si Lord. Totoo po ba? Hindi. Tama po ba? Nag-pray, Lord, makaalis lang ako patungong ibang bansa. Ma-approve yung visa ko, Lord. Ako po'y maglilingkod sa iyo. Ibabalik ko lahat ng kaluwalhatian sa iyo. Pero nung nangyari na, nasaan na? Totoo, hindi. Amen. That is the reality. Kaya nga po ang Diyos lagi nagre-remind na yung provision ng Lord sa ating lahat, let us use it wisely. Amen? God always provides. Sabi nga, ang Diyos ay nagpo-provide hindi lamang sa mabubuti. Even sa mga unjust, nagpo-provide ang Lord. Walang pinipili ang provision ng Lord. Kaya sa ating lahat, let us expect na ang ating mga pangangailangan ay imimit ng Lord. Kung dinidesire natin na magkaroon tayo ng sariling bahay, bibigyan tayo ng Lord. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? So kung nagdi-desire tayo na Lord, bibigyan nyo kami ng sasakyan kasi ang layo ng church. Ibibigay ng Lord yun. The Lord will provide. Amen po ba? Can we give God the glory? Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. At kapag binigay na yung ng Lord sa atin, balikan nga po natin yung verse 8 ng Psalms 107. Sabi doon, let them thank the Lord for His steadfast love. Okay? Kapag nag-provide ang Lord, pasalamatan natin ang Diyos. Verse 8. May highlights ko sa verse 8. Yan. Sabi diyan, let them thank the Lord for His steadfast love. Praise God. Let us continue. Psalms 107, verse 4 to 6. Verse 10, sorry, hindi ko napalitan. Verse 10 to 12. Some sat in darkness and in the shadow of death, prisoners in affliction and in irons. For they had rebelled against the words of God and spurned the counsel of the Most High. So He bowed their hearts down with hard labor. They fell down and no one to help. Verse 13, then they cried to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress. He brought them out of darkness and the shadow of death, and burst their bonds apart. Verse 15, again, let them thank the Lord for His steadfast love. Doon po sa ating binasa, verse 10, some sat in darkness and in the shadow of death, prisoners in affliction and in irons. In short, tayo po ay bilanggo sa kasalanan. Hello? Bilanggo sa kasalanan. Pero ang sabi doon, verse 12, so He bowed their hearts down with hard labor. They fell down with no one to help. Itong taong daw ito ay sadyang lumuhod sa kanyang paghihinagpis dahil siya po ay nakakulong.
So during the time of Israel, wala silang kalayaan. They are captives. Sila po ay bilanggo. Okay? Bilanggo ng mga Egyptians. At lahat po sila ay alipin. Spiritually, we are all slaves by sin. Slaves of sin. Tama ba? Sino ditong hindi nagkasala? Taas ang kamay. Lahat tayo po ay naging alipin ng kasalanan. But because of this unfailing love of God, ano pong nangyari? Number 2, God set us free. Sabihin nga natin, pinalaya na ako ng Diyos. Amen? So sabi po ng Isaiah 42:6-7, I am the Lord, I have called you in righteousness, I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nations, to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison, those who sit in darkness. Hello? Nandyan po ba kayo? So, ano po bang ibig sabihin nito na tayo'y pinalaya ng Diyos? So, marami po sa mga mananampalataya, kahit masabihin nating mananampalataya na, they are in the bondage of sin. Okay? So, they are in the bondage of sin. At alam niyo po kung sino lang nakakaalam nun? Walang iba kundi ang Diyos. Hindi ko po masasabi na kayo po ang makasalanan. Tama ba? Walang makapagsasabi, even si James, hindi niya pwedeng sabihin si Kuya Tim ay makasalanan base lang sa nakikita niya. Okay? Ang Lord lang po ang nakakakita that we are still in the bondage of sin if we are in the state. Tama ba? So kaya po, ang sabi ng Lord, ang Diyos ay sobrang mapagmahal sa atin. Kung tayo po ay alipin ng kasalanan, ibang makapagpapalaya sa atin kundi ang Diyos. Amen po ba? Anong kailangan natin? Kailangan lang lumapit tayo sa Panginoon. Kasi ang katotohanan, wala po tayong magagawa. Amen? Amen po ba? At ang sabi pa nga po ng word, okay? Romans 5:8. But God shows His love for us in that while we are still sinners. Anong nangyari doon? Christ died for us. Nakuha niyo po ba yun? Sabi doon, God shows His love for us while we are still sinners. Noong tayo daw po ay makasalanan pa, doon ipinakita ng Diyos yung kanyang walang hanggang pag-ibig. At anong nangyari? Christ died for us. Hello? Kaya kapag tayo po ay nagkakaroon ng pagkakamali or yung kasalanan, no? Tayo po ay mas lalong mamahalin ng Diyos. Hindi ko naman po sinasabi na gumawa tayo ng kasalanan para maramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin dito, na kahit nagkaroon tayo ng pagkakamali, still, yung pag-ibig ng Diyos, hindi po yun mababago. Okay? At isa po ang isang realidad at katotohanan. Ang kasalanan po lagi may kabayaran. At lahat ng ginagawa natin, mabuti o masama, meron po yang kadugsong na consequence. Yan po ay ginawa ng Diyos para saan? Para mapakita niya na siya ay Diyos na just, na pantay.
Di ba? Nasa word, what you sow is what you reap. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos pinaparusahan ako. Hindi. Meron kang ginawa na nagkaroon lang ng consequence yung ginawa mo. Hello? At doon sa consequence na yon, tayo po ay pinalalaya ng Diyos. We need to accept those consequences na ginawa natin. Hindi dapat natin i-blame ang Lord. Nakala natin na Lord, kaya pala ako nagkakaganito ay dahil makasalanan ako. Dahil parang ang dating, si Lord ang nagpadala nun. Hindi. Diba? Consequence yun ng ginawa mo. For example na lang, nagkasakit ka, nilagnat ka. Ba't ka nilagnat? Ala, ako'y pinapalo ng Lord kasi hindi ako nag-aral. No, nagkasakit. Pero hindi, nagpaulan ka. No? Naligo ka ng malamig sa gabi. Okay? Inuubo ka. Lord, inuubo ako. Anong ininom mo? Oh. Uminom ka ng may yelo, purong-purong yelo. Oh. Sinisikmura ka. Na Lord, yung pala, uminom ka ng maraming kape. Yan. Kape pa more. Diba? Ayun ako daw, yun daw ako. Ako po ina-acid pag maraming kape. Kaya, hindi natin pwedeng isisi sa iba. Tama ba? Minsan, ganito pa. Kaya ako ganito, gawa mo. Hello? Kaya ganito ang sitwasyon ko sa buhay dahil sa'yo. No. Hindi dapat natin i-blame. Lagi nating isisik yung ating sarili. Hello? Kasi what you sow is what you reap. Simple principle na alam ng lahat ng tao sa mundo. Tama ba? Anong itinanim, yun ang aanihin. Alam nga naman, nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng masama. No. So, God is setting us free kapag tayo po'y in-accept natin yung mga pagkakamali natin. Hindi tayo magiging malaya kapag nagpatuloy tayo sa kasalanan. Hello? Lagi rin sinasabi sa atin o naririnig natin, live a righteous living. Matuwid. Okay? Pero ang Diyos, alam niyo po, dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, lagi niya tayong binibigyan ng chance. Hello? Sa Lord, walang no more chance. Hindi sasabihin sa atin, anak, last mo na yan. Pero hindi naman dahil ganun ang Lord, natin aabusuhin yun dapat. Kasi sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, no, ito rin yung nagiging mindset ng mga mananampalataya. Sobrang nasasanay na sa pagmamahal ng Diyos. Hello? Nakukuha niyo yung point ko? Sa sobrang nasasanay ka na dahil mahal ka na ng Diyos, nagiging justification mo na yon na, ay Lord, naiintindihan mo naman ako kasi mahal mo ako. Yung tithes ko, next week ko na ibibigay, ha? Kasi may babayaran po ako, Lord. Hello? Amen po ba? Tama po ba? Nakukuha niyo po? Marami pong mga Christians ngayon na sobrang alam nila at nararanasan nila yung pagmamahal ng Diyos, nagiging overwhelmed sila na hindi sila aware na nagkakaroon na sila ng nawawala na yung sinasabi kong first love. Tama ba? Na dahil mahal tayo ng Diyos, nawala na yung quiet time. Dahil mahal tayo ng Diyos, dati nagpe-pray ka sa pagkain, ay naunawaan naman ako ng Diyos, nag-thank you ako sa Lord. Amen? So, lagi po nating pasalamatan ng Diyos at sabi doon kanina sa verse, let
them thank the Lord for His steadfast love. Amen po ba? Pasalamatan natin ang Lord. Let us give praise unto the God. Palakpakan po natin ang Diyos. Pangatlo po, verse 17 to 19. Some were fools through their sinful ways, and because of their iniquities, suffered affliction. Tingnan niyo po yan, ha? Some were fools. Sabihin nga natin, fools. Sa ibang translation po dyan, some were sick. Yung kasunod na po, please. Kasunod na po ng verse ng number 2. Sunod-sunod lang po yan. Verse 17, Psalms 117 to 19. They loathed any kind of food, and they drew near to the gates of death. Verse 19, then they cried to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress. Kung titingnan po natin itong mga verse na ito, no? Yung last verse na sinasabi doon, yung unang verse ipapakita yung pagkakamali. Tama ba? Kanina, yung daw pong mga Israelites ay naghahanap ng tahanan. Sila ay gutom at uhaw. At ang sabi doon, then they cried to the Lord in trouble. Lagi silang lumalapit sa Panginoon. At anong ang nagiging response ng Lord? And He delivered them from their distress. Lagi hinahango ng Diyos, lagi tinutugon ng Diyos ang kanilang mga panalangin. So this time, some were sick in their sinful ways. Amen? So sino po dito yung, kanina sabi ko nga po, nagkakasakit tayo dahil sa ating mga sinful ways. Pero ang sabi ng Lord, He delivered them from their distress. Pangatlo po, God always restores us. Sabihin nga natin, restores. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, lagi niya po tayong nire-restore. Kung tayo po yung nanghihina, pinanunumbalik ng Diyos ang ating kalakasan. Kung tayo po ay nagkakaroon ng sakit, sinong nagpapagaling sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Amen po ba? So buhay na buhay po ito sa aming mag-asawa. Ang aking pong asawa ay 7 years na, tama ba? 7 years na pong free of cancer. Amen? Imagine niyo yun. 2 cancer. At meron akong napanood na clip. Yung isang bata, kalbo. Ini-interview siya ng pastor. Sabi na, sa tingin mo, bakit ka nagka-cancer? Ang sagot ng bata, kasi mahal ako ng Diyos. Sabi, bakit mo nasabing mahal ka ng Diyos? Kasi pinili niya ako na magkaroon ng cancer. Grabe yung batang ito, no? Bakit mo nasabi na pinili ka ng Diyos? Pinili ako ng Diyos kasi alam ng Diyos na kaya ko yung harapin yung cancer. Kasi kung yung kapatid kong maliit ang nagkaroon, baka hindi niya kaya. Tapos tinanong niya uli, bakit mo nasabi? Kasi alam ko, special ako. Sabi ng bata, I'm special to God, kaya ako ang pinili niya. Kita niyo yung senaryo na yun na hindi siya nagreklamo na, Lord, bakit ako? Mas natuwa pa siya. Kasi sabi niya, pinili ako ng Diyos kasi special ako. Sabi mo sa katabi mo, special ka. Alam niyo po ba na kung meron man kayong pinagdadaraanan na pagsubok sa inyong life ngayon, no? Personal, sa family, alam niyo kung bakit kayo ang pinili ng Diyos na bigyan or i-allow yung ganong sitwasyon? Kasi special ka sa Diyos. Alam ng Diyos na mapagtatagumpayan mo yung pagsubok na yun. Amen po ba? Amen po ba? Pwede ba nating purihin ang Diyos? Palakpakan natin ang Diyos.
sabi doon sa Bible, all things work together for our own good for those who love God. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa ating buhay ay para sa ating ikabubuti. Hindi iaalaw ng Diyos ang mga pangyayari sa ating life kung hindi po natin ito kayang harapin. So God restores us, even sa Israel, ano mong pangako ng Diyos? I-restore ng Lord ang fortunes nila. Sa buhay ni Job, anong nangyari? Gumaling si Job. After niyang magpasalamat, anong nangyari? Ibalilig sa kanya ang kanyang kabuhayan. Ilang doble? Diba? So, hindi lang yun. Binalik ng higit pa dun sa nawala. Kaya yung mga bagay na nawala sa atin, ang pangako ng Diyos, naririnig ko na rin po ito, ibabalik yun sa atin ng Diyos ng madoble pa. Kasi bakit? God has an unfailing love. Walang kapantay ang Diyos. Walang kondisyon ang Diyos sa pagmamahal niya. He provides. He set us free. He restores us. Amen po ba? So lahat ng ito ay ginagawa ng Diyos dahil meron siyang unfailing love sa ating lahat. Hindi lang sa ating lahat, even outside sa world. Amen po ba? Ang Diyos laging nagbibigay ng pag-asa. Alam niyo ba kung bakit hindi pa dumadating ang Lord? Pero malapit na. Kasi marami pang kaluluwa ang hindi nakakarinig ng salita niya. That is number one sign ng love ng Lord. Inaalaw niya pang magkaroon ng chance. Amen? So again, sa verse 11, let them thank the Lord for His steadfast love. Number 4, yung last, verse 23 hanggang 28, some went down to the sea in ships, doing business on great waters. They saw the deeds of the Lord, His wondrous works in deep, for He commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves of the sea. They mounted up to heaven, they went down to the depths, their courage melted away in their evil plight. They reeled and staggered like drunken men, and were at their wits' end. Then they cried to the Lord in their trouble, and He delivered them from distress. Number 4, God always rescues us. Lagi tayong nire-rescue ng Lord. Dito po sa binasa natin, merong bagyo. So, habang nagsisail sila, may bagyo. At walang ibang magliligtas sa atin kundi ang Diyos. Tama ba? Kapag tayo po ay, titingnan niyo po itong senaryo. Kapag tayo may pagsubok, sinong gumagawa ng paraan para malampasan ang pagsubok mo? Ikaw ba? Hello? Ikaw ba ang gumagawa ng paraan? Naniniwala po ba kayo na kaparaanan ng Diyos lagi? Na iligtas ka sa anumang sitwasyon sa buhay? So kumbaga ito'y alam na natin, kaya lang nalilimutan natin na magpasalamat sa Diyos. Kapag tayo ni-rescue ng Lord, kapag tayo pinagaling ng Diyos, kapag tayo po ay pinagpala ng Diyos, huwag nating kakalimutang magpasalamat. Kasi ang Diyos hindi niya tayo nakakalimutan. Hello? Kahit pa makalimutan natin ng Diyos, hindi niya tayo nakakalimutan. Kaya dapat tayo, kapag tayo nagpupuri sa Diyos, ibigay natin lahat. Kasi yun lang yung mabibigay natin sa Lord. Tama ba? Si David, sabi niya, wala akong ibibigay sa Lord na hindi mahalaga sa akin. Or hindi valuable sa akin. Kasi bakit? Yun lang yung alam niya sa sarili niya na makapagbibigay ng pabalik sa Lord sa lahat ng mabubuting bagay. Yung pera natin, walang pong katumbas yan. Amen? Kaya ang nais ng Lord sa ating lahat, no?
ibigay natin yung buo. Sabi sa Romans, love the Lord your God with all your heart. Hindi po with half, with 10%, with 30%, with 50% of your heart, with all your heart. Amen po ba? Last verse. Nakuha niyo po ba yung evidence na tayo'y mahal ng Diyos? Number 1, yung kanyang provision. Number 2, yung pagliligtas niya lagi. He set us free. Number 3, restoration. Ni-restore tayo lagi ng Lord. And number 4, yung pag-rescue niya lagi sa atin. Iniligtas lagi tayo ng Lord. Last verse, yung verse ng ating bishop, no? Sabi doon, 1 Corinthians 13:4-8. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in the evil, but rejoices with the truth. It always protects, it always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Yung love na tinutukoy dyan, kung titingnan natin, akala natin ito yung kahulugan ng pag-ibig. Sinasabi sa Bible ni Paul na love is patient, love is kind. No. Itong word na ito, pinapatukuyan ito, walang iba kundi ang Diyos. Sino lang bang patient? Ang Lord. Laging patient. Ang haba ng pasensya sa ating lahat. Sinong kind? Ang Lord pa rin. Hello? Sinong humble? Kasi sabi diyan, it does not boast, or it is not proud. Walang iba, kundi ang Diyos. Even siya ay Diyos, siya ay nagpakumbaba, siya ay nagkatawang tao, imagine niyo yun. At ang sabi niyan, it does not dishonor or not self-seeking. Hindi niya sinik yung kanyang glory, kundi ang kapakanan ng lahat ang lagi niyang sinisik. Amen. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Sino ditong na laging nakikita ay yung mali? Hello? Tama ba? Lahat tayo, madalas, ang nakikita natin sa isang tao yung mali. Totoo po ba? Pero ang Diyos, He keeps no record of sin. Kapag tayo humingi ng tawad sa Diyos, burado na yon. Bakit? Kasi po siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para linisin tayo sa ating mga kasalanan. Amen po ba? So yung love ng Lord, yung unfailing love ng Lord, lagi po nating tatandaan, saan man tayo pumunta, saan man tayong anumang sitwasyon meron tayo, pasalamatan natin ng Diyos dahil alam natin na tayo po'y mahal na mahal ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord and let us all stand. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Yan. So, awitin natin yung inawit natin kanina. Yan, yung verse na yan, Romans 5:8.
But God demonstrates His own love for us. While we were still sinners, Christ died for us. Lagi po nating tatandaan na sa krus ng Kalbaryo, hindi po biro ang dinanas ni Lord. Bagamat ito po'y matagal ng panahon, alalahanin natin na kaya tayo narito, kaya tayo may buhay na ganap, ay dahil sa ating Panginoon. Sabi nga, ano yung pwede nating ibigay sa Lord na sa tingin natin, masusuklayan yung ginawa niya. Alam natin sa sarili natin na wala. Pero the best that we can give is our thanksgiving and praise from our heart. Na Lord, salamat dahil lagi mo kaming inililigtas kahit kami nagkukulang, kahit kami makasalanan. Ibigay natin yung pagsamba na pwede po nating ibigay sa Kanya dahil yun lang naman talaga ang kaya nating ibigay. Amen po ba? So let us bow our heads and let us pray to God. Manalangin po tayo ng personal sa Lord. Sabihin natin yung nalalaman ng ating puso sa Panginoon. Everyone just bow down your heads and close your eyes. Pray to your Father. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat, Panginoon. Thank you for everything, Lord God, that you have done for us, Jesus. Tunay nga, Lord, na lagi kang tapat sa amin. Lagi kang nagdyan para sa amin, Lord God. Thank you, Jesus. With all our hearts, Lord God, we will worship you, Jesus. Hallelujah. Let us all sing to God. And as we sing this song, let this be our prayer to our Father. When I think of all the things that you have done for me, where do I even start to give you all my praise every single day? Thank you for holding me, Jesus. You're holding me. With all our hearts, say, with all my heart, I say, Jesus, how I love you. You are everything. All this love I give, and overflow of worship, 'cause you are worthy of it all. Oh, you're worthy of it all. Let's say you're the lover of my soul. You're the lover of my soul. You're the one who makes me whole. You are my heart's desire. Thank you, Jesus. And I am not alone, for your presence is mine. Yes, Lord. Jesus, you lift me high. Oh, Jesus, Jesus, you lift me high. With all my heart, I sing, Jesus, how I love you. You are everything. All this love, oh Lord, I give.
this love I give, an overflow of worship. You, for the last time, let us sing with all our heart, with all my heart. I sing, oh Jesus, how I love you. You are everything, all this love I give. It's you alone are worth, you alone are worthy of it all. You're worthy of it all, oh Jesus. You're worthy of it all. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Yes, Jesus. Panginoon, salamat po, Diyos, sa kabutihan mo sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. At muli, O Diyos, narito kaming lahat, Panginoon, buong puso't isip na nagpapasalamat, Lord God, sa kabutihan mo at sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Lord, salamat po sa lahat at sa itong darating na season, Lord God, na isa-celebrate namin, Lord God, ang iyong pagsilang. Lord, maraming salamat dahil binigay mo ang iyong bugtong na anak para sa kaligtasan naming lahat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa pagpapala, O Lord. Salamat, Lord, sa pag-iingat. Salamat, Lord, sa pagpapagaling sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapayapaan, Lord God, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Lord God. At muli, O Diyos, lahat ng kapurihan, O Lord, lahat ng pasasalamat at pagsamba ay tanging sa iyo lamang namin ipagbibigay, Panginoon. Luwalhati sa iyo, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.